like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Nagtanong si Henry tungkol sa mga mimics, na mga mababang uri ng monsters na nagsisilbing parasite sa mga kahon at umaatake sa mga taong nagbubukas nito, at nagtanong kung iyon ba ang ibig sabihin ng all sa wika ng tao, sinasabing hindi niya alam na ang mga mimics ay may ganoong mga kakayahan. Nagsimula nang gumamit si Henry ng Ignite Magic at sinabing tapos na ang kanyang mga katanungan at dapat nang mamatay si Black. Nakiusap si Black at sinabi ni Henry na patatawarin siya nito at sinisira ang kanyang pangako. Sumagot si Henry na sinabi niyang depende iyon at hindi ito kailanman naging pangako. Pagkatapos ay naghagi si Black ng isang coin patungo kay Henry, sinabihan itong maghintay, at nagpakita ng napakaraming treasure, sinasabing kung patatawarin siya ni Henry, ibibigay niya ang lahat ng ito. Nagtanong si Henry kung paano ito nakuha ni Black. Sinabi ni Black na isa ito sa kanyang mga kakayahan at lahat ng iyon ay treasure na kinokolekta niya at nakiusap kay Henry na tanggapin ito at patawarin ang kanyang buhay. Naisip ni Henry na kahit may treasure, mas gusto niya ang kakayahang i-store ito, napapansin na isa itong high-level subspace ability na nakuha sa 7 circles. Pagkatapos ay sinabi niya kay Clever na kung gusto nitong mabuhay, kailangan itong maging subordinate niya at kung ayaw nito, maaari itong mamatay. Sumang-ayon si Black at sinabing gagawin niya ito. Kumuha si Henry ng isang ring mula sa treasure at sinabing ang platinum ang perpektong metal para itago ang energy at linisin ang maruming energy. Isinuot niya ito sa kanyang daliri at tinanong si Black kung dapat na ba silang gumawa ng contract. Nagsimula siyang kunin ang energy ni Black at sinabing sa pamamagitan ng paghiram sa pangalan ng God of Promise, nagmumungkahi siya ng isang matibay na pangako at ang evil spirit na si Clever ay kukuha ng panunumpa ng ganap na pagsunod sa kanya, tinatanong kung ibibigay ba ni Black ang puso nito. Malungkot na sumang-ayon si Black at sinabing gagawin niya. Nakuha ni Henry ang puso nito at sinabing nagawa na ang pangako at iuukit niya ang ebidensya ng panunumpa sa ring. Sinasabihan si Black na tiisin ito dahil kung matitiis niya ito, mabubuhay siya, pero kung hindi, mamamatay siya. Ganap na naduraj ang katawan ni Black pero nagawa niyang tiisin ito. Naisip ni Henry na gaya ng inaasahan, ang isang nilalang na may above-average skills ay iba. Pinuri si Clever sa pagtitiis nito, at inutusan itong ipack ang lahat ng kanyang mga treasures at huwag magpapakita hanggat hindi tinatawag. Sumang-ayon si Black. Pagkatapos ay nagtanong si Henry kung dapat na ba silang lumakad. Pinasan niya si Carter sa kanyang likod at lumisan. Samantala, napatay ng kadet na si Holden ang huling Taurus at sinabing tapos na ito. Pagkatapos ay nagtanong kung nasaan ang lieutenant. Napansin nila si Henry na dumarating na pasan ang Lieutenant Carter sa kanyang likod at nagtaka kung ang taong iyon ba talaga ang lieutenant. Na-realize nila na siya nga iyon at hindi lang isang tao ang dala niya, at ang isa pang tao ay maaaring si Lieutenant Carter. Masaya silang nag-cheer lahat nang makita ito. Pagbalik nila, sinabi ni Commander Salomon na baka nananaginip lang siya. Sinabi ni Hugo na hindi rin siya makapaniwalang ito ang realidad. Lahat ng mga cadets ay nag-cheer para kay Lieutenant Henry. Sinabi ni Henry na sila ay mga heroes para rito at namali lang sila ng akala sa kanya. Humingi ng paumanhin si Hugo kay Henry, sinasabing sorry siya sa lahat at nagpasalamat sa kanya. Sinabi ni Henry na gusto niya munang ilipat ang lahat ng sugatang lalaki at si Lieutenant Carter sa infirmary. Sinabi ni Salomon na syempre ay gagawin nila iyon. Ibinulong ni Henry na mas marami pa siyang nagawa kaysa rito, pero pinupuri lang nila siya para sa bagay na ito. Sa Fort Calabar's Infirmary, masayang sinabi ni Commander Salomon na sinusubukan na ni Lieutenant Henry na bumalik agad at nagtanong kung bakit hindi muna siya magpagaling ng husto. Sumagot si Henry na wala siyang sugat kahit saan at kaya na niyang bumalik. Sinabi ni Salomon na gaya ng inaasahan, si Lieutenant Henry ay talagang iba sa maraming paraan at idinagdag na mabuti naman iyon dahil mayroon siyang bisita. Lumapit si Tiny at sinabi kay Henry na hinahanap siya ni Commander Esalen. Nina si Henry at sinabing, hindi na naman. Sa gabi, pinuntahan ni Henry ang commander. Tumawa si Esalen at sinabing walang sinumang makakaalam na mahuhuli ni Henry si Black ng ganoon kabilis. Sinabi niya na kahit hindi niya naihanda ang pinakamagandang alak, may naihanda siyang katulad nito, ang Gelmos Exploding Whiskey Series.
Mukhang hindi nasiyahan si Henry pero hinawakan ang inumin. Nagsalita si Clever kay Henry at nagtanong kung nasa mahirap ba siyang sitwasyon. Nagtanong si Henry kung bakit niya naisip iyon. Sinabi ni Clever na nararamdaman niya ang pagkailang na nararamdaman nila at gustong magtanong. Idinagdag na kung gusto ni Henry, maaari niyang gamitin ang kanyang ability chest at inumin ang alak para sa kanya sa halip. Nagtanong si Henry kung ang tinutukoy ba nito ay ang kanyang subspace at sinabing magandang suhestyon iyon. Sinabi ni Clever na kailangan lang uminom ni Henry ng alak ng natural at bubuksan niya ang chest sa kanyang esophagus para kolektahin ito. Nagtanong si Henry kung paano siya maniniwala rito. Sinabi ni Clever na gagamitin niya ang pagkakataong ito para patunayan ito at si Henry ay isang mas mataas na nilalang kaysa sa kanya kaya hindi niya kailanman pangangahasang saktan ang kanyang master. Naisip ni Henry na marahil ay dahil ito sa platinum kaya naging mas masunurin ang personalidad ni Clever. Sinabi ni Henry na magtitiwala siya rito sa pagkakataong ito at nakipag-toast sa commander. Habang umiinom siya, napansin niya na ang alak ay lumilipat sa kanyang chest sa pamamagitan ng kanyang esophagus. Sinabi ni Esalen na dapat silang uminom mula sa mga bowls ngayong araw at tinanong kung kaya ba ni Henry. Pumayag si Henry at pinagumpog nila ang kanilang mga bowls. Pagkaraan ng ilang sandali, sobrang nalasing ang commander at nahimite, at sinabi ni Henry na tapos na ito. Nang maglaon, habang nakaupong mag-isa, naisip ni Henry na baka sumobra siya sa pagkakataong ito. Naisip niya na may inaasahan siya mula kay Carter dahil ito ay isang top-notch world expert at hindi niya natupad ang kanyang orihinal na layunin na mahanap ang kanyang treasure. Inisama niya si Clever na lumitaw at inutusan ito ni Henry na baguhin ang kanyang hitsura sa isang bagay na pamilyar sa kanya. Lumitaw si Clever sa anyo ng isang pusa. Pinuri siya ni Henry sa kanyang ginawa kanina at sinabing hindi lang niya ito tinawag para doon kundi para matuto patungkol sa kanya at sinabihan itong lumapit. Umupo si Clever sa kanyang kondangan at habang hinahaplos ito, sinabi ni Henry na sa pamamagitan ng chest at hypnosis, hindi lang isang parasite, kundi isang mental invasion at isang talented mimic, sapat na iyon. Tumalon si Clever sa sahig. Sinabi ni Henry na nagre-react si Clever sa partikular na mga scents at nagtanong kung anong scent iyon eksakto. May sinabi si Clever sa ibang wika at nagtanong si Henry kung sinasabi ba nito ay cucumber. Sinabi ni Clever na hindi niya lubos na nauunawaan ang pananalita ng tao. Kaya kahit sabihin pa ni Henry sa kanya, hindi niya malalaman kung ano ang mga cucumbers. Lumabas si Henry ng silid at nagdala ng isang cucumber. Naging masaya si Clever nang makita ito at nagsimulang singhut-singhutan ito. Naisip ni Henry na base sa reaksyon nito, ang mga cucumbers ay hindi kahinaan kundi isang stimulant. Sinabi ni Henry na may deodorant si Halter Belt sa kanya at nagtanong kung bakit inatake ni Clever si Carter gayong hindi naman gumamit ng deodorant si Carter. Sinabi ni Clever na naging curious lang siya at alam niyang matagal na siyang hinahabol ni Henry at sinabi rin na matapos ang kanyang evolution, gagamitin niya ang katawan ni Carter bilang isang vessel. Ibinulong ni Henry na kahit abala ito, mabuti na lang at nakuha niya si Clever. Pinakitaan niya ito ng larawan ng isang Ken mushroom at nagtanong kung nakakita na ba ito ng ganoong mushroom sa 6th District. Pagkakita sa larawan, sinabi ni Clever na ang ganoong mushroom ay isang Ken mushroom at nakakita na siya nito. Nagtanong si Henry kung alam ba nito kung nasaan ito at kinumpirma ito ni Clever. Sa gabi, naghanda si Henry na lumisan, ginamit ang solitude in the crowd magic, at tinanong si Clever kung sigurado ba ito sa lokasyon. Sinabihan siya ni Clever na magtiwala rito. Lumipad si Henry sa langit at pagkaraan ng ilang sandali ay lumapag sa isang kagubatan gamit ang Featherfall magic. Nagtanong siya kung nasaan ito at sinabi ni Clever na nasa likod ito ng puno. Iwinasiwas ni Henry ang kanyang sword, hinati ang kalahati ng puno, walang nahanap at nagtanong kung sigurado ba si Clever sa lugar, sinasabing wala namang nandoon. Nagsimulang kumalat ang mga spores at sinabihan ni Clever si Henry na tingnan ng mabuti. Napansin ni Henry ang mga spores sa paligid at naisip na ang mga ito ay Ken mushroom spores, na marami ang mga ito, walang natural enemy, at malamang na tumutubo ng komportable. Naisip niya na madali niya itong makukuha sa pamamagitan ng pagsunog dito, pero baka matarget siya ng mga evil creature sa gabi. Tinanong niya si Clever kung kaya ba nitong sipsipin ang mga ito.
Pumayag si Clever at sinabihan itong ipaubaya sa kanya at pagkatapos ay sinipsip ang lahat ng mushroom spores ng sabay-sabay. Napansin ni Henry ang isang kuweba at sinabing nahanap na niya ito. Pumasok siya sa loob gamit ang lightning magic. Nakakita sila ng isang guardian she-elder at sinabi ni Henry na ganoon pa rin ito. Naisip niya na kung ang lahat ay ganoon pa rin, ang item ay naiwan sana bilang isang heirloom, pero hindi ito posible para sa kapakanan ng paghihiganti. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa shield at nag-cast ng mga magic spells dito. Lumabas ang energy at nagsimula itong matuno. Nang ganap itong matuno, nakakita si Henry ng isang kahon sa loob nito. Binuksan niya ang kahon at nakakita ng isang orb. Nagtanong si Clever kung ano ito. Habang hawak ito, sinabi ni Henry na ito ang puso ng isang demon species na tinatawag na venom at kapag kinain ito, ang isa ay magiging resistant sa lahat ng uri ng lason at ang sariling dugo nito ay magiging isang fatal poison. Naisip niya na sa wakas ay nakuha na niya ito. Nagtanong si Clever kung wala bang lunas at sinabi ni Henry na mayroon. Pagkatapos ay nilunok niya ang orb at sinabing nakakadiri ito. Nagsimulang lumabas ang demonic energy mula sa kanyang katawan. Nagtanong si Clever kung ayos lang ba siya at sinabi ni Henry na ayos lang siya. Pagkatapos ay humawak si Henry ng isang maliit na bote at binuksan ang takip nito. Nagtanong si Clever kung ano ito at sinabi ni Henry na isa. Itong fatal poison at naisip na ito ang lason na ibinigay sa kanya ni Silver Jackson nang kunin nito ang lahat sa kanya at dapat niyang i-test ang mga epekto ng Venom's Heart. Ininom niya ang lason at nagulat si Clever. Nanatiling maayos si Henry at naging masaya na ganap siyang ayos lang. Nag-alala si Clever at nagtanong kung talaga bang okay lang siya. Sinabi ni Henry na ang puso ay talagang epektibo at karaniwan ay makakaranas sana siya ng matinding sakit sa sandaling dumaan ang lason sa kanyang esophagus, na ang mga toxins ay haarang sa bawat magic circuit, kakalat sa buong katawan niya at aatake sa kanyang mga organs. Pagkatapos ay lumabas siya ng kuwebo habang iniisip na nakamit na niya ang kanyang layunin sa pagpunta roon at sinabing dapat na silang bumalik. Kinabukasan ng umaga, tinanong ni Commander Solomon si Lieutenant Henry kung nakabalik na ba ito at sinabi sa kanya na dapat siyang magpahinga ng husto dahil binigyan siya ng pahintulot ng Commander. Pagkatapos ay binigyan siya nito ng isang sulat. Habang hawak ito, tinanong ni Henry kung ano ito at sinabi ni Solomon na isa itong official document na dumating para lamang sa kanya at sinabihan itong i-check kapag nakabalik na siya sa kanyang quarters. Pagkatapos, binuksan ni Henry ang papel at nagtaka kung tungkol saan ito. Habang binubuksan niya ito, napangiti siya, tumingin sa kanyang cupboard, at naisip na sa unang pagkakataon, dapat siyang magbihis ng maayos. Isa itong sulat mula kay Tiny na nag-iimbita sa kanya sa hapunan sa kanyang quarters. Samantala, naghahanda na si Tiny at naisip na si Henry ay isang magandang pagpipilian, na siya ay bata pa, matalino, at may kakayahan. May kumatok sa pinto na nag-aanunsyo na ito ay si Lieutenant Henry. Ganap na siyang handa at sinalubong siya. Nagpasalamat si Henry sa pag-imbita sa kanya sa hapunan. Sinabihan siya nito na magsalita ng casual at sinabing dahil hindi naman sila nagtatrabaho, hindi kailangang maging masyadong magalang. Naisip niya na bago pa siya makuha ng iba, siguradong gagawin niya itong kanya. Pagkaraan, nang makita ang nakahaing pagkain, nagtanong si Henry kung siya ba mismo ang nagluto niyon. Sabi niya oo, ipinaliwanag na ang mga helpers ay tumutulong sa kanya kung minsan, pero karaniwan siyang nagluluto para sa sarili at mas komportable at mas masarap ang ganoong paraan. Sinabi ni Henry na hindi niya alam na magaling pala siya sa pagluluto. Sinabi niya na sobrang magugulat ito kapag kinain na niya ito at nagtanong kung dapat ba silang uminom. Sinabi ni Henry na ikatutuwa niya iyon. Tinanong ni Tiny kung pinipilit ba niya ang isang tao na palaging pinipilit uminom kasama ang commander. Tumawa siya at sinabing hanggat hindi ito kasing dami ng isang buong beer barrel, mas gusto niya ang magaan na inumin. Pareho silang naging masaya ng magkasama. Naisip ni Henry na parang napakapayapa nito at matagal na rin nung huling naramdaman niya ang ganito. Tumawa si Tiny at sinabing ang ganitong klaseng buong day off ay maganda at nagtanong kung gusto ba nitong lumipat sa ibang lugar at uminom pa ng isa pang bote. Pumayag si Henry at nagtanong kung nasaan ang isa pang bote, nag-aalok na kunin ito. Tumanggi siya at sinabing siya na ang kukuha at maaari itong maghintay doon.
Sa loob-loob niya, naisip niya na kung iinom pa ito ng isa pang bote, maaari na niyang gamitin ang inumin na itinago niya para lamang sa araw na ito, na tinatawag na love potion.